Good morning mga bok! Dito pa rin tayo sa garahe natin, Motobook Garage. Ngayon meron tayo ditong NMAX B2. Si Boss Jess from Cainta Rizal magpapakabit ng mini driving light tsaka busina. Ang kakabit natin, original PIA horn, tas ang mini driving light natin, Eco Lights by Lumina Pro. So ngayon, papakita namin kung paano natin gagawin yung motor ni Sir. Motor ni Sir, ano na to, 2 years. Pero ang baba pa ng tinakbo. Nasa 1,000 pa lang. So mamaya pakita ko sa inyo kasi nakatanggal na yung battery. Kaya hindi na natin makikita yung panel. Ngayon, pakita ko sa inyo kung paano tayo mag-wiring sa mga customer natin. Ito NMAX B2. Wala pa nakakabit. Ako pa lang yung makakauna sa motor ni Sir. Yan si Boss Jess. Dumayo pa si Sir from Cainta Rizal. 65 years old si Sir pero wala sa itsura. Yan, dumayo pa si Sir para makapagpagawa sa atin. Lagi nanonood ng mga vlog natin yan. Kaya tayo yung napili ni Sir. Kahit sabi niya kahit maraming shop sa lugar nila, talagang mas pinili niya tayong dayuin kasi mas nagugustuhan niya daw yung mga napapanood niya sa mga vlog ko. Yun nga, dahil unang-una sa wiring, gamit natin tamang materials sa wire, automotive wire. Tapos nakahinang pa tayo mag-wiring, tapos maayos na pagkakalatag. Kaya tayo napili siya na papagawa niya sa mga ano niya, accessories niya. Una, install ko muna itong fuse box. H for horn, MD for mini driving para hindi nag-aagawan ng kuryente. Siyempre, naka-terminal pa rin yan. Automotive terminal para makapal. Tapos nakahinang yan mga bok. Yan mga bok, nakahinang. Para talagang walang kalasan. Tapos naka-electrical tape. Yung gapang din yan. Tapos, syempre naka-color coded din tayo. Yung pula. Pula para sa busina. Itong puti na may dilaw para sa mini driving light. Para hindi tayo malilito. Tapos, ito yung negative natin, itim. Yan ang color coding ko for negative black wire. Nakahiwalay. So, install ko muna sa may battery mga bok. Update lang. Si Sir, nagpalit na siya ng Motolight na battery, pero 5L yung sukat. Ayan mga bok, 5L. Ngayon, nagtanong si Sir kung meron akong stock ng original na battery. Meron naman tayo noon, tayo sa isa. Meron tayong mga battery dyan. Kaya ayun, napag-desisyonan ni Sir, bumili sa atin ng Yuasa battery. Yan, 6B. Original na sukat, tsaka original na battery ng NMAX B2 mga bok. Kasi nakadalawang Motolight na battery na siya, lagi daw nalolobat. Hindi naman lagi. Ilang months yung tinagal nung una mong 8 months yung una niyang Motolight na battery. Tapos yan. Bali yung una niyang Yuasa, nalobat dahil sa Y-Connect. Ngayon, tapos nagpalit siya ng Motolight. Kaya mga bok, 6B. Yun, yung 8 months na yung tinagal sa kanya nung una niyang battery. Kaya ngayon, parang natatakot na naman si Sir, baka bigla na naman daw hindi umandar. Kaya magpapalit na kami ng Yuasa battery. Original. Kabit ko lang mga bok. Ito na mga bok, nakabit na natin yung Yuasa battery niya. Yan, original na ulit. Back to original na yung battery niya. Ito na yung ano ni Sir, nandito na yung Motolight niyang battery. Kaya kung titignan nyo yung battery niya mga bok, maayos pa rin, walang spaghetti wire. Maayos pa rin yung pagkakakabit natin ng wiring. Naka-terminal yung negative, sa positive naka-terminal din. Tapos, pinasok ko dito sa loob ng goma para safety pa rin yung ano natin, yung wire natin sa positive. Tapos yan, nandito yung fuse box natin. Tapos, naka-cable tie yan para hindi naglalaglagan yung mga wire, hindi lumalaylay. Ito na yan mga bok paglabas. Ito na yung wire ng dalawang positive, ito yung negative, magkahiwalay pa rin yan. Tapos, lalagyan natin ngayon yan ng insulator hose para sobrang safety ng wiring natin, mga bok. Yan. Gawin ko muna mga bok, latag ko lang. Pakita ko sa inyo. Ito na mga bok, yung pagapang natin mula battery, pakita ko lang mga bok. Paglabas niyan mga bok, yung mga wire sa battery, positive, negative, ito na yan. Nasa loob ng insulator hose para safety talaga yung wiring natin. Tapos, dinikit ko lang sa wiring ni Yamaha. Kung saan yung wiring ni Yamaha, dinikit natin dun yung wiring natin para malinis pa rin tingnan yung motor ni Sir. Ayan mga bok. Ito na yan, oh. Diyan sa labas, pagbaba niyan, ito yan mga bok. Oh. Ito na siya, yan. Sumabay siya sa wiring ni Yamaha mga bok. Naka-cable tie ng maayos. Hindi tayo nagtitipid sa cable tie para maganda yung outcome ng gawa natin mga bok. Yan siya mga bok. Kung titingnan yung ngayon mga bok, parang walang nakalagay. Pero ito yan mga bok, ayan. Yan, naka-cable tayo mga bok. So, pag taas mga bok, ito na yan. Ito na yung wire ng ano natin, dalawang positive. Pula para sa busina. White na may yellow para sa mini driving light.
Ito yung wire ng negative. Dinugtong na, ito na yung mga bok. Tinap natin dito sa body ground. Para dito naman, may dalawang nakalabas naman dyan. Dalawang body ground. Isa sa busina, isa sa mini driving light. Para hindi nag-aagawan lagi. Okay? So simulan na natin mag-wiring dito sa ibabaw. A few inches later. Ito na mga bok. Dito natin nilagay yung relay natin. Horn. H4 horn. MD4 mini driving light. Denso relay. Ito na, tinap natin sa ilalim. Yan mga bok, nakahinang tayo mag-wiring mga bok. Nakahinang tayo mag-wiring para solid. Para wala talagang loose connection. Intact na intact yung pagkaka-wiring natin mga bok. Ganyan tayo mag-wiring dito mga bok. Ito mga bok, gumagamit tayo dito ng mga automotive terminal. Meron tayong female tsaka male terminal. Mga automotive din yan. Para wala tayong puputulin na wire sa Yamaha. Plug and play lang. Automotive din yan mga bok. Yan. Ganyan tayo mag-wiring dito mga bok, walang putol sa wiring ni Yamaha. Kasi gumagamit tayo ng mga terminal. Okay? Alright mga bok, finished product tayo. Pakita ko sa inyo yung gawa natin. Kaya kay Boss Jess, yung NMAX B2 niya. Ito na yung outcome ng gawa natin mga bok. Sa battery, yung binalag natin kanina, malinis ang pagkakagawa. Yung gapang ng wire natin, naka-insulator hose. Pag-akyat, ito na yan mga bok. Dito natin nilagay yung balas nung mini driving light. Yan na mga bok. Sa gilid. Tapos yan, yung wiring natin. Pag-angat nyan, ito mga relay. H, horn, MD, mini driving light. Magkaiwalay pa rin. Yan mga bok yung wiring natin. Malinis na malinis. Walang spaghetting wire. Walang salasalabat, malinis. Wala kayong makikitang nakalaylay na wiring. Dito natin kinabit yung original PIA horn natin. Maayos yung pagkakalagay, nakatornilyo ng maayos. Walang binabanggaan. Meron siyang pre-play. Yan mga bok. Nandito yung hollow switch natin, selector para sa stock na busina at sa loud horn. Yan mga bok. Ito yung stock na busina niya mga bok. Maayos yung pagkaka-wiring. Ito naman yung wiring nung pinagapang natin na domino switch. Ayan na yun mga bok. Naka-cable tie din yan. Hindi tayo nagtitipid sa cable tie mga bok. Ito na yung dugtong yan. Overall, malinis mga bok. Nakahinang bawat connection. Payo ko sa inyo kung magpapawiring kayo, hanapin nyo yung bukod sa maganda mag-wiring, hanapin nyo yung maayos, safety mag-wiring. Dahil ang wiring, delikado yan. Pwede masunog yung motor nyo. Pag bara-bara. Yung sa likod ng ECU, malinis yan. Walang wire kayo makikita dyan. Ayan, malinis yan. Kahit dito sa may manibela, malinis. Ganyan tayo mag-wiring dito mga bok. Malinis, safety. Nakahinang bawat connection. Medyo matagal gawin pero sulit naman pag natapos. Yan mga bok. Pakita ko lang yung outcome pag nakakabit na lahat ng fairings. Okay? The next day. Yan yung finished product natin sa gawa kay Sir Jess. NMAX B2 mini driving light with dual horn. Yan yung gamit natin, Eco Lights. Tsaka original PIA horn. Dito niya pinalagay yung mini driving light sa loob para hindi daw masyadong expose. So, pakita ko yung function niyan. Yan yung low, patay natin. Low, high. Pinagsamang puti dilaw. Low niya puti lang. Tapos, yung meron tayo ditong hollow switch. Pag umiilaw yan, PIA horn. Pag in-off natin yan, mawawala yung ilaw. Stock horn lang yan mga bok. Pindutin natin. Pag in-on natin yung hollow switch, umiilaw na yan mga bok. Kaya pag umiilaw na, PIA horn na yan na may combo lights. Yan, may passing. Tapos kahit naka-low ka, may passing yan. Yan. Sa stock horn, wala. Yan, overall mga bok, goods na. Maayos na pagkaka-wiring, safety na pagkaka-wiring, matibay na pagkaka-wiring. Yan mga bok. Sa mga gusto magpagawa mga bok, message lang kayo sa Motovlog Garage na Facebook page. Hindi po ako nagpapa-walk-in kasi mag-isa lang po ako gumagawa. By schedule po tayo. Pag nag-walk-in po kayo, malaki po yung chance na hindi ko po kayo magawa kasi may mga na-schedule po nung araw na yun. Sila po yung priority ko. Yan, dito po tayo sa Lagro, Quezon City. Yan, si Sir Jess, taga-ano pa yun si Sir Jess, Cainta Rizal. Dumayo pa. Papunta dito sa Lagro para magpagawa sa atin. Alright? So hanggang dito na lang mga bok. Maraming salamat. Sana may natutunan tayo.